Pero makalipas ng ilang linggo, napansin ko na may weirdong nangyayari. Kahit sobrang laki ng bayad, walang kahit isa sa mga ka-office mate ko ang nag-overtime. As in 6 PM lang ay uwian na ang lahat. Yung iba nga, pansin ko nagmamadali pang lumabas. Parang ayaw magtagal sa loob ng building. Nagtaka ako noon. So minsan, tinanong ko si Ate Ann na kasama ko sa team kung bakit walang gustong mag-OT kahit ino-offeran sila. Sabi niya lang na wag ko na lang daw tanungin, baka pagod daw. Pero wag na lang din daw ako mag-OT, sabi niya. Nagtaka naman ako kung bakit. Sabi niya kasi, puro daw galit yung customers kapag gabi. Nagkibit balikat ako kasi lagi namang galit yung mga customers sa amin. Ilang araw matapos nun, yung ibang team naman namin yung inofferan na mag-OT. Kami bahala kung ilang oras. May 2 pumayag pero hanggang 8 lang daw sila. Ako naman nag-OT hanggang 10 PM para malaki-laki yung sahod. Mga 9 PM nun, kami na lang ng guard ang tao sa building. Tahimik at naririnig ko na lang yung aircon at tik-tak ng wall clock. Okay pa sana. Naka-focus ako sa laptop ko. Pero after a while, napansin ko na parang may tunog ng keyboard sa kabilang cubicle. Akala ko may naiwan pang nag-OT. Baka may nag-extend past 8 PM. Tumayo ako para tingnan. Pero pagtingin ko sa kabilang cubicle ay wala namang tao. Naupo na lang ulit ako at kinumbinsi ang sarili na baka echo lang ng keyboard ko. Pero ilang minuto lang, may narinig na naman akong mahinang tawa. Tunog siya ng babae, malumanay pero may pagka-creepy. Napatingin agad ako sa paligid. Walang ibang tao kahit na may mga ilaw naman. Kinabahan na talaga ako. Naisip kong baka pagod lang ako kaya kung ano-ano yung naririnig ko. Tinuloy ko pa rin yung trabaho ko. Pero habang nagtatype, bigla nag-pop up yung monitor ko. Parang may nag-minimize ng lahat ng ginagawa ko. Nasara lahat ng windows tapos biglang nag-black screen. As in namatay na lang bigla. Dahil sa namatay, itim na lang. May lumitaw bigla sa reflection. Nagulat ako kasi nakita ko yung reflection ko na nakaupo pero may babae nang nakatayo sa likod ko. Hindi ko maaninag yung mukha niya kasi nga naatayo siya. Pero basta naatayo siya sa likod ko. Napatayo agad ako sa upuan at tumingin sa likod. Lumingon-lingon pa ako pero wala namang tao. Sa takot ko, napatakbo ako sa CR para maghilamos. Pagpasok ko, bukas lahat ng ilaw. Pero ramdam kong may naasunod sa akin. Naghilamos lang ako na naghilamos kasi nga baka pagod lang. Pero pagdilat ko, sigurado akong nakita ko ulit siya sa salamin na nasa likod ko. Babae siya na mahaba ang buhok, sobrang putla ng balat, at yung mata niya, wala. Purong itim lang na parang may ugat-ugat pa. Kapag naaalala ko, kinikilabutan talaga ako. Kahit ngayong sinusulat ko to, pairamdam ko ay andyan pa rin siya sa tabi ko at nakatingin. Halos bumagsak yung tuhod ko sa takot. Tumakbo agad ako palabas ng CR at kinuha yung mga gamit. Diretso na akong bumaba. Pagdating sa lobby, nagulat pa yung guard kasi pawis na pawis ako. Pero mukhang alam na niya kung bakit ako natakot. Nagtanong siya kung first time ko bang mag-OT. Tumango lang ako sa kanya habang hinihingal, nakahawak sa 2 tuhod ko. Sabi niya, wala daw talagang nagtatagal doon. Buti nga at nakababa pa ako. Sa pagtataka, kahit gusto ko nang umalis, ay tinanong ko pa rin yung guard kung bakit. Ang sabi niya kasi, dati daw, may babaeng madalas mag-OT. Naabutan pa nga raw niya yon. Mabait daw yung babae tapos single mom. Siyempre maraming gastusin. Hanggang sa isang gabi raw ay na-overfatigue yung babae at nag-collapse sa workstation. Wala nang nakapansin sa kanya kasi nagsiuwian na rin.
Hindi rin alam nung guard na duty na hindi rin nag-rounds dahil tinamad daw. Kinaumagahan na lang siya natagpo ang patay. Doon na siya nagsimulang magparamdam tuwing gabi. Yung guard nga raw na naka-duty doon, namatay mismo sa building. Inatake sa puso. Pero tingin ng mga katrabaho doon ay nagparamdam sa kanya yung babae, kaya yun yung nangyari sa kanya. Kung sigurong nag-round siya, nakita pa yung babae at nadala sa ospital, baka sakaling nailigtas pa. Kinilabutan ako sa kwento ng guard, pero naawa din sa sinapit ng babae. Nung time na yon, matatakotin talaga ako. Maski naman hanggang ngayon, pero nabawasan na dahil sa pakikinig ng mga horror stories. Nag-immediate resignation ako doon sa office. Hindi na ako ulit nagtrabaho doon. Naghanap na lang ako ng trabaho na fit sa kursong tinapos ko. At simula rin nun, hindi na ako nagpapagabi o nag-overtime. Kahit siguro mataas pa ang offer, ay hindi ko papatusin kung gabi rin lang at mag-isa lang ako magtatrabaho. Magandang gabi po Sir Bob at sa lahat ng mga listeners nyo. Tawagin na lang akong Hera, taga Cebu. Gusto ko po sanang i-share yung nakakatrauma kong karanasan. Nagtatrabaho po ako sa isang cooperative bank. May branch po sila sa isang isla kung saan ako nadestino. Every weekend ay umuuwi ako sa amin. Nung mga panahon na yon ay papalapit na ang undas. Dapat October 30 pa lang ay nakauwi na ako. Kaso sobrang lakas ng ulan kaya pahirapan ang bumiyahe. Kinabukasan na October 31 ay pinipilit ko na ang bangkero. Ang way kasi ng transportation ay ang pagsakay ng mga malalaking bangka since ang dadaanan namin ay dagat. Actually, wala nang gustong bumiyahe noon ng bangka dahil nga hindi safe ang pumalaot. Baka masakuhan pa kami ng malakas na alon o malakas na agos ng tubig. Pero nagpupumilit talaga ako na makauwi sa amin kahit na magno-November 1 na. Bukod sa Pasko ay tuwing undas lang kami nagkakatipon-tipon kaya ayokong mamiss ang chance na makasama ang buong pamilya ko. Mga 3:00 siguro ng hapon noon nang tumigil ang ulan pero makulimlim pa rin. Napagpasya ng bangkero na ihatid kami. Siguro naawa yun sa akin. Doon na lang daw siya sa syudad magdadaos ng undas. Total ay may mga kamag-anak din naman siya doon. Mangilan-ngilan din ang mga pasaherong sakay. Kampante lang ako noon na kahit abutan pa kami ng gabi ay okay lang dahil sanay naman na ako. Magsi 6 PM na ay naglalayag pa rin kami. Medyo may kabagalan ng takbo dahil tinatansya rin ng bangkero yung alon. Since nasa dagat na kami ay kakaiba ang lamig. Hindi pangkaraniwan kahit na malamig naman talaga ang hangin sa laot. Unti-unti akong nakaramdam ng kaba. Ipinagsawalang bahala ko na lang muna yon dahil ang mahalaga sa akin ay ang makauwi. Habang naglalayag ay parang may napansin kaming ilaw sa bandang unahan. Palakas ng palakas yung kabang naramdaman ko. Hindi ko ma-explain. Basta hindi siya okay na pakiramdam. Iniisip ng ibang pasahero na baka nasiraan ng bangka ang nagpapailaw sa bandang unahan. Kakaiba kasi yung sinag ng liwanag na parang magalaw. Kadalasan pa naman sa mga na-encounter namin sa dagat na kapag may nasisiraan ng bangkero ay ganoon ang ginagawa sa hawak na ilaw. Patuloy pa rin sa pagsagwan yung bangkero. Hininaan muna kasi niya ang motor para madaanan ng kung sino man ang nagpapailaw nun. May isa kaming kasama na nagbiro na wag na lang lapitan kasi baka hindi yun tao. Mahirap na raw. Mas lalo akong nakaramdam ng kilabot dahil sa sinabi niya kasi mukhang totoo. Pero tinawanan lang siya ng iba pa naming mga kasama. Yung bangkero naman ay nagsabi na huwag din puntahan kasi kakaiba din yung paraan ng paggalaw ng ilaw para itong patalon-talon. May mga kasama kami nag-i-insist na baka humihingi yun ng tulong. Nasaan daw ang konsensya ng bangkero? Kahit ayaw ni kuya na ituloy ang paglapit sa ilaw, ay wala siyang naging choice kundi sundin ang karamihan sa mga pasahero. Patindi na ng patindi ang kaba ko. Siguro mga ilang dipa na lang mula sa kakaibang ilaw. Nang sabay-sabay na pamura yung ibang mga pasahero.
May napadasal ng wala sa oras nang makita ang inaakalang nanghihingi ng tulong sa amin. Isa pala yung bolang apoy na patalon-talon. Sobra na yung kaba ko nun. Isang santelmo sa laot ang ilaw na sasaklolohan sana namin. Siguro ay dating mangingisda ito na naaksidente sa mismong lugar. Hindi pa rin matahimik at tagahanap ng tutulong sa kanya. Pero alam nyo naman po na ang santelmo ay isang mapanganib na elemento ng kadiliman. Balik tayo. Mabilis pa sa kidlat na pinaandar ng bangkero yung makina. May natataranta na kasing mga pasahero. Ako naman ay nasa gilid lang at nagdadasal. Pero matinding nginig na yung nararamdaman ko. Iniliko ng bangkero yung bangka. Hindi kasi dapat na sinasalubong ang santelmo. Mas nakakatakot ito kapag nasa dagat lumalabas. Ang pagkakaalam ko kasi dati ay sa lupa lang ito nagpapakita at lumalabas tuwing umuulan. Nakakatakot talaga dahil hinahabol ang bangka na sinasakyan namin. Kanya-kanya kaming bukas ng flashlight pero hindi umuubra. May naghahanap ng lighter at posporo. Kailangan daw ng apoy sa apoy na liwanag. Ako naman, halos umaiyak na sa takot nun dahil hindi ko naman alam kung anong nangyayari kapag hinahabol ng santelmo. Kung pwede ko lang takbuhin ang dagat, kaso malabo mangyari yon. Baka maging santelmo din ako kapag ginawa ko yon. Ngunit naalala ko rin na may nakasiksik pa palang lighter sa bag ko. Mga a few weeks kasi before ako lumaot nun ay tinigilan ko na ang pagyoyosi pero hindi ko lang naitapon yung lighter. Hinanap ko mula sa bag yung lighter. Nang mahanap ay nilabas ko yon. Kahit nanginginig ay sinindihan ko ang lighter. Nang mapansin ng santelmo na may apoy akong hawak ay para ba itong napaiwas sa amin at lilubayan kami. Para tuloy akong naging instant hero sa dagat noong mga panahon na yon. Mangiyak-iyak pa ako sa tuwa at lumuwag din ang pakiramdam. Kahit nasa pampang na kami ay hindi pa rin mawala sa akin yung takot. Kaya nag-request ako after ng undas na kung pwede ay mag-leave ako noon kahit galing pa ako sa holiday dahil sa matinding takot na na-experience. 1 linggo ba naman akong nilagnat? Payo ko lang po sa mga nakikinig, hindi natin mahuhulaan ang panahon. Mas mabuting maging maingat. Wala rin namang mawawala kung itry nating magdala ng pangontra laban sa mga masasamang elemento tuwing babiyahe tayo. Hanggang dito na lang, Sir Bob, ang kwento. Sana ay may oras kayo na mabasa ito at more power sa inyong channel. Magandang gabi sa lahat ng mga nakikinig sa inyong channel, Sir Bob. Ako pala si Manuel, hindi ko tunay na pangalan. Gusto ko sana magbahagi ng nakakatakot na karanasan nang minsan abutin ako ng gabi sa daan. Isa kasi akong jeepney driver at kadalasan ang uwi ko halos ay hating gabi na o kaya naman ay madaling araw. Pamilyadong tao na ako noong mga panahon na nakaengkwentro ako ng isang pasahero na akala ko ay buhay na tao. Ngayon ay nasa 40 anyos na ako. Halos magdadalawang taon na rin ang mangyari sa akin ito. Nung una, hindi ako naniniwala sa mga multo o paramdam. Palagi pa nga akong pinapaalahanan ng misis ko na kada madadaan daw ako sa mga madidilim at mapupuno ay bubusina dapat ako. Ang sabi ko pa ay hindi naman totoo yon, na mas nakakatakot ang mga buhay kesa sa mga patay. Pero hindi pa rin niya ako tinitigilan sa pagpapaalala. Siguro mga ilang gabi na rin ako nagpapasakay sa malalayo pero wala naman akong nararamdaman na kakaiba. Isang gabi, naiwan ako at sinomer sa pilahan. Hindi niya rin tunay na pangalan. Kumpare ko yon, kaya madalas sasabay kaming umuuwi. Pero nauna siyang bumiyahe, kaya naiwan ako sa pilahan. Mga bandang 10:00. Tumawag pa ako sa asawa ko para sabihin na mamaya pa ako makakauwi dahil nagpupuno pa ng pasahero. Pumayag naman, pero hindi mawala dito na mag-ingat daw ako. Tinapos ko na yung tawag niya at pumipito pa nga ako dahil may 2 babae at isang bata na sumakay. Ang sabi nila ay sa may kamatsili daw, kaya tubango ako. Pero naalala ko yung sinabi ng kumpare ko nun.
May lumang sementeryo kasi doon at halos lahat daw walang nagsasakay patungo doon lalo na kapag gabi. Madadaanan mo nga raw kasi yung sementeryo na may puwapara at nakikisakay. Gaya nga ng sabi ko ay hindi ako naniniwala doon noon. Saka sayang din dahil 3 sila kaya walang multo-multo sa akin. Mas importante ang kikitain. Ilang sandali pa ay may isang lalaki naman na sumakay rin. Hanggang sa may 3 pa na sakay kaya hindi ko na hinintay na mapuno pa. Baka may madaanan din naman akong sasakay pwede na yon. Habang nasa biyahe kami ay sinabi ng 3 sakay ko na lalampas sila sa lumang sementeryo. Pansin kong napatingin yung iba kong sakay. Sabi nung isa ay unahin daw siya at ganun din yung iba. Ang sagot ko naman ay sige, total isang ikot lang naman malapit na rin yung sa amin. Ilang oras pa yung biyahe ko. Isa-isa ko nang hinatid sa mga lugar nila yung ibang pasahero. Hanggang sa 3 na lang silang natira. Nang malapit na kami sa lumang sementeryo ay nagdikit-dikit yung 3 kong sakay sa loob. Sabi nung parang ate sa kanila ay bumusi na raw ako kaya ginawa ko naman. Kaso doon sa gate ay may nakita akong lumabas na matandang babae na nakabelo. Nagpreno ako. Pumara kasi siya, Sir Bob. Nakita ko pang umikot ito at sumakay sa dulo ng jeep. Tahimik lang ito kasi tinatanong ko siya sa salamin. Nang biglang tumingin ito sa 3 kong pasahero na mukhang wala namang pakialam kasi nakayuko silang 2 habang yung bata ay nakayakap sa isang babae. Tinanong ko yung matanda kung saan siya bababa. Hindi ito sumagot o tumingin man lang sa akin. Akala ko ay walang pamasahe. Sabi ko pa sa isip ko, wala kayang kasama si Lola at bakit siya mag-isa lang tapos gabi na rin. Pumara na lang agad yung isang babae at hinila yung bata. Parang takot na takot sila tapos tumapat yung babae sa akin. Ang sabi niya, "Kuya, mag-iingat kayo pabalik." Hindi ko naintindihan kung bakit niya sinabi sa akin yon. May sakay pa naman ako at hindi ko alam kung saan siya ibababa dahil hindi naman ito nagsasalita. Sabi ko pa dun sa 3, wala pa naman sila sa kanila, kaya bakit na sila bababa agad? Narinig ko lang yung sabi ng bata na wala naman daw akong sakay maliban sa kanilang 3. Pagdigon ko sa loob ng jeep, naroon pa yung matandang babae. Nung mga oras na yon ay naatingin na siya sa akin. Hindi ko alam pero parang bigla akong natakot kasi umusog siya malapit sa inuupuan ko. Sumilip pa yung isang babae na may karga sa bata at para bang takot na takot siya. Sumakay na ako sa jeep ko at sa barangay ko na lang hinatid si Lola kung hindi niya alam ang pupuntahan niya. Pinaandar ko na yung makina. Naatitig pa rin sa akin yung matanda. Pagtingin ko sa relos ko ay malapit na palang mag-alas 11 ng gabi. Binaybay ko na yung daan at sakto may tao sa barangay. Huminto ako. Ang sabi ng tanod ay mukha daw naligaw pa ako. Ang sabi ko naman ay hindi. May sakay kasi akong matanda galing dun sa lumang sementeryo. Hindi ko kako alam kung saan siya ay iuwi kaya dun ko na lang dinala. Lumapit sa akin yung isa. "Saang sementeryo daw ba?" tanong nito sa akin. Sagot ko naman, doon sa madilim at mukhang lumang sementeryo. Sabi ng bagong dating na tanod, imposible daw na may tao doon dahil sarado doon at walang naglalagi. Luma na raw yun, kaya papaanong magkakaroon ng matanda o kahit sino man. Sabi ko naman, isakay ko pa nga yung matanda na lumabas galing doon. Napakamot sa ulo yung isang tanod, tapos nagpunta sa hulihan ng jeep para tingnan yung sinasabi kong matanda. Nagulat ako kasi ang sabi nito ay wala naman daw akong sakay. Ang sabi ko naman ay imposible kasi may 3 akong sakay kanina tapos yung matanda ang pang-4. Hindi ko pa natatapos sabihin nang mapatingin ako sa likod. Pagtingin ko ay wala na doon yung matanda. Nagtaka at napatanong ako kung saan nagpunta yon. Sabi ng isang lalaki sa akin, mukhang minulto daw ako sa lumang sementeryo. Dapat daw ay bumubusi na doon.
Wala daw kasing nakatira doon o nagpupunta man lang lalo kapag gabi dahil may kwento-kwento na may nagpapakitang mga multo at baka raw isa sa mga multo ang naisakay ko. Doon ko naalala yung sinabi ng bata kanina na wala naman daw akong sakay. Kaya rin siguro hindi umiimik yung matanda nang tanungin ko siya. Pangaasar pa sa akin ay mukhang nadali daw ako nang nagpapakita sa lumang sementeryo. Bago daw kasi ako. Napako ako sa pwesto ko noong mga oras na yon. Parang tinamaan ako ng takot kahit hindi naman ako naniniwala sa mga ganon. Nagpaalam na ako at nagpa siyang umalis na. Baka abutan pa ako ng alas 12 at mahirap na. Binaybay ko ang daan. Nung una ay kinakabahan ako. Nang malapit na ako sa lumang sementeryo at wala talagang dumadaan na kotse o mga tao, huminga ako ng malalim. Matapos ay nilakasan ko yung ilaw. Parang nawala yung kaluluwa ko sa atawan kasi andoon na naman yung matanda na naisakay ko kanina at nasa gitna pa mismo, Sir Bob. Kaya ang ginawa ko ay bumusina ako ng bumusina at hindi huminto sa pagmamaneho. Binilisan ko ng kaunti yung andar ng jeep habang nagdadasal na sana ay hindi ito sumakay ulit sa jeep ko. Nang makalampas ng lumang sementeryo, may napansin akong figura sa tabi ko. Parang figura nga siya ng matandang babae. Hindi ko tiningnan yung salamin o kahit man lang yung gilid ko dahil ayoko siyang makita. Pero kaba at kilabot na ang nararamdaman ko nun. Hindi ko alintana kung may masagasaan ako sa takot. Tinawag ko ng paulit-ulit ang ngalan ng Diyos at nagpatuloy sa pagdarasal. Hindi talaga ako tumitingin sa tabi ko. Basta dasal lang ako ng dasal. Diretsong tingin lang ako sa alsada habang kinikilabutan habang nag-uusal ng panalangin. Hanggang sa makauwi na ako sa bahay. Tinatawag ko yung misis ko. Mabuti at gising pa ito. Wala na yung matanda sa jeep. Basta ko na lang niyakap yung asawa ko habang nanginginig sa takot. Kinuwento ko sa kanya yung nangyari. Mabuti daw at hindi ako na aksidente. Pagbuhat nun ay hindi na ako nagsasakay sa gawing yon. Tinatanggihan ko kahit na umaga pa o gabi. Mahirap na, baka sa susunod hindi na ako makauwi. Maraming salamat, Sir Bob, at hanggang dito na lang yung nakakatakot kong karanasan. God bless at sana ay tumagal pa ang inyong channel at marami pa kayong maibahaging mga kwentong kababalaghan. Magandang gabi po sa inyo, sir, at sa mga listeners. Tawagin na lang akong Ella. Taga-Tondo ako pero sa Fairview nag-college. Sanay na akong ginagabi kasi nga traffic talaga at saka anytime naman ay may bus o jeep dati pa sa Quiapo. One time, mas ginabi pa ako kasi may ginawa kaming project sa bahay ng kaklase ko. Pagdating ko sa terminal, medyo maluwag na. Kakaunti na lang yung mga tao. May ilan pa ring mga jeep at bus pero punuan na rin. Nang dumating ang isang lumang ordinary bus. Kinakalawag na yung mga gilid. Tapos yung ilaw sa loob ay dim na dim. Parang flashlight na paubos ang baterya. Ayoko nga sana sa mga ordinary bus kasi sobrang bilis sila magpatakbo. Pero dahil gusto ko na rin makauwi ay sumakay na rin ako. Mga 7 lang kaming sakay. 3 sa unahan, isang lalaki sa gitna, 2 parang mag-asawa sa likod. Umupo ako sa bandang gitna malapit sa bintana para safe. Umandar na agad yung bus. Mukhang uuwi na rin yung driver sa pagkakarinig ko. Dahil ordinary bus, nakabukas yung mga bintana kaya medyo malamig. Pero hindi ko alam kung dahil ba sa bilis ng pagpapatakbo ng driver, pero bigla talaga akong kinabahan nun. Para akong kinikilabutan na hindi ko maipaliwanag. Mga ilang kanto pa, biglang may sumakay na lalaki. Hindi ko napansin agad kasi nakayuko siya. Pero umupo siya sa bandang unahan. Tahimik lang ako. Pero makalipas ng ilang minuto, narinig kong paulit-ulit siya nagsasalita. Pumapara siya pero mahinahon lang. Sa kanto lang daw.
Pero nakailang kanto na ay hindi pa rin siya nakakababa. Inaabot pa nga niya yung bayad niya diretso sa driver. Pero kahit ilang beses na niyang inuulit yon, hindi siya pinapansin ng driver, pati na ng konduktor. Deadma lang talaga. Parang walang naririnig. Ako naman ay nakatingin lang at kinakabahan. Naisip ko, baka hindi naririnig, kaya tumulong ako. Sabi ko, "Manong, para daw." Nagbabaka sakaling marinig ako ng driver. Doon biglang nag-react yung driver. Hindi siya lumingon, pero narinig ko yung malalim na buntong hininga niya tas ang sabi niya lang, "Baba na kayo, uwi na kayo." "Sige na, mabait naman kayo, di ba?" Pagkasabi niya nun, napalingon ulit ako dun sa lalaki sa unahan. Pero wala na siya. As in wala na, hindi ko man lang napansin na bumaba. Yung upuan niya ay bakante na. Parang wala talaga nakaupo doon kanina. Pero hindi naman huminto yung bus. Dire-diretso lang sa pagdadrive yung mama. Nanlamig yung buong katawan ko. Yung balahibo ko, literal na nagsitayuan. Ramdam ko yung pawis ng malamig na dumadaloy sa batok ko. Hindi ako maagalaw at makapagsalita. Yung mga pasahero sa paligid ko, parang hindi man lang napansin na may nangyari. Nakatingin na sila sa labas sa may bintana. Tahimik. Maliban dun sa isang lalaki na napalingon sa akin, narinig ata ako. Para akong maiiyak sa kaba nun. Yung kamay ko nga nanginginig habang nakahawak sa bag ko. Ang lakas din ng kabog ng dibdib ko. Tipong madidinig na ng katabi ko kung meron man. Pakiramdam ko, anytime ay may hahawak sa balikat ko. Lumayo pa ako ng konti sa gitna. Isiniksik ko yung sarili ko sa bintana. Pero mas lalo akong natakot kasi sa refleksyon ng bintana, parang may nakaupo pa rin doon sa unahan at nakayuko. Hindi ito gumagalaw. Hindi ko na alam kung guni-guni lang ba yun dahil sa ilaw o totoo. Nagsimula na akong magdasal ng mahina. Wala na akong ibang magawa kundi pa ulit-ulit na magdasal ng Ama Namin at Hail Mary. Takot na takot talaga ako noong mga oras na yon. Pagdating sa susunod na kanto, tumigil na yung bus. Buti na lang at malapit na sa Quiapo. Dali-dali akong tumayo, halos madaba pa nga sa pagmamadali. Gusto ko nang talagang bumaba nun. Pero bago pa ako makalabas, biglang nagsalita yung driver. Sabi niya ay mag-ingat daw ako. Alam ko na pareho naming alam na hindi tao yung nakita ko. Kaya pala hindi niya pinapansin yung lalaki kasi hindi naman niya naririnig. Mukhang may mga multo lang din talaga siyang pasahero. Mas lalo lang tuloy akong natakot sa sinabi niya. Hindi na ako nagsalita doon. Nagmadali na lang akong bumaba at dire-diretso naglakad papunta sa sakayan ng trike. Hindi na ako lumingon. Ramdam ko kasi na parang may naasunod sa likod ko kahit wala namang ibang tao. Since then, never na akong sumasakay ng bus kapag gabi. Nag-aangkas na lang ako, move it, jeep, o talagang hindi na lang ako nagpapagabi sa labas, puwera na lang kung importante. Mas okay nang mapamahal kesa may makasabay ng pasaherong hindi na pala buhay na tao. Ito lang Sir Bob ang story ko. I hope na mabasa nyo at marinig ko sa channel. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Bob. Tawagin na lang akong Glenn from Almansa 1. Mahilig po kaming magpinsan na mag-rides. Madalas joyride kapag walang pasok. Isa po ang Concha Cruise Drive sa dinadaan-daanan namin. Sumasama-sama kami sa mga group. Never pa namin nasubukan na mag-joyride doon na kaming dalawa lang. At aminado ako na legit ang kaba kapag napapadaan ka sa daanan na yan. Relate din po ang mga nakakakilabot na kwento na i-share ko sa inyo ngayon. October 31 noon. Schedule ng arrival ni Mama sa airport. 4 PM pa yung dating niya. Pero alas 2 pa lang ng hapon ay nasa airport na kami. Mas mabuti ng maaga kaysa si Mama ang maghintay sa amin dumating. Alam niyo naman po kung gaano katindi ang traffic kaya inagahan talaga namin.
Expected na sobrang traffic dahil panahon na naman ng undas. As usual, yung pinsan ko ang kasama kong magsundo. Nadali ng 30 minutes si mama. Pero ayos lang kasi makakasama naman namin siya sa mga susunod na okasyon. Sa totoo lang ay maraming daanan papunta sa amin. Pero that time ay wala akong ibang choice kundi ang dumaan sa Concha Cruz Drive dahil may susunduin din kaming kamag-anak na nakatira along the way. Ewan ko rin ba sa kamag-anak naming yon. Pwede naman siyang mauna na sa bahay para hindi na namin kailangan dumaan sa Concha Cruz Drive. Kasi para sa akin ay hindi siya okay, lalo at papaundas na. Idagdag pa na maggagabi na. Hindi naman kasi lingid sa kaalaman ng lahat na maraming kwento tungkol sa daanang yon. Maski ako sa sarili ay legit ang kaba na nararamdaman kapag napapadaan kami sa rutang yon. Fast forward. Panereklamo na ako kay mama na baka ako ipagpabukas na namin ang pagsundo sa kamag-anak naming yon, pero nag-insist talaga siya na dapat that day talaga. Hindi raw pwedeng ipagpabukas na. Nauurat ako dahil masyadong pa-VIP yung kamag-anak naming yon. Tumagdag pa ang pangangantsaw ng pinsan ko kung takot ba ako. Ang tanging sagot ko lang ay mabuti ng safe kesa hindi. Pero honestly, grabe yung takot at kaba ko nun. Matatakotin kasi ako. Hindi ko lang masyadong pinapahalata. Hindi pa kasi ganun ka-traffic sa parting yon dahil 2009 nang mangyari to. Mangilan-ngilan pa lang yung mga ilaw sa daan. Idagdag pa sa nakakakilabot ay ang mga naglalakihang puno sa daanan. Wala akong pake kung masabihang duwag, pero hindi na ako mapanatag simula nung tahakin namin yung daan. Sobrang dilim talaga. Palakas ng palakas yung kaba ko sa dibdib. Nasa kalagitnaan na kami nang may mapansin kaming sasakyan sa may bandang unahan. Mahina lang yung patakbo nito. Pero nagbigay distansya lang din ako para iwas kitgitan. Mahilig ako sa racing. Pero nung gabing yon ay hindi ko gustong paipagkarerahan sa sasakyan yon dahil na rin kasama ko si mama. Nagyayabang lang naman ako kapag kasama ko yung mga kaibigan namin ni pinsan. Ito na nga po. Nang malapit na ako sa kotse, ay bigla naman itong dumikit sa kotse ko na minamaneho. Napasipol yung pinsan ko. Ganun siya kapag na-excite. Napailing lang ako dahil nagsimula nang tumalak si mama sa tabi ko. Hindi talaga ako nagpatinag kahit na parang hinahamon ako ng karerahan ng sasakyan sa labas. Napansin ko na kulay itim ito. Black sedan pa nga yata. Imbis na ma-excite dahil nga naghahamon ng karera, ay grabing kaba yung naramdaman ko. Hindi lang ata kaba yun. Kilabot na dahil nagsimula nang magtayuan yung mga balahibo ko sa batok at braso. Nagsabi din si mama na huwag ko na itong patulan pa dahil siya na raw ang bahalang magsermon sa kung sino mang mayabang na driver yung nasa kabilang sasakyan. Sobrang seryoso ko sa pagpapatakbo. Pero parang tinutukso at sinusubukan yung pasensya ko nung driver ng black na kotse. Sinubukan kong bilisan ang pagmamaneho na ikinagalit ni mama. Walang tigil siya sa pagtatalak. Hindi ko rin kasi pwedeng bagalan ang pagpapatakbo dahil parang iba ang gustong mangyari nung itim na sasakyan. Kapag nagmeminor ako ay nagbabanta siya na parang babanggain niya yung kotse. Inis na napamura ako, kaya kahit ayokong bilisan ay wala rin akong choice. Siguro sa inis ni mama ay binaba niya ang bintana at nagsimula ng pagmumurahin yung kung sino mang siraulong driver ang nasa kabilang kotse. Nagbaba rin ito ng bintana. Expected ko na mga race car drivers ang nasa loob. Pero nanlaki ang mga mata ko sa sindak. Napapreno ako nang wala sa oras. Nagpakawala tuloy ng nakakarinding sigaw si mama. Kitang-kita kasi namin ang mga naasakay sa loob ng sasakyan. Isang babae at lalaki na nakasuot ng kulay puting kasuotan. Nakasandal sa upuan na parang walang buhay. Parehong duguan. Bahagyang nakayuko yung lalaki at pasag ang ulo base sa namumuong dugo. Yung babae naman ay parang may hiwa sa bandang noo. Kitang-kita ng dalawang mata ko yon. Para pa nga akong natulala sa nasaksihan ko.
Hindi ko lubos akalain na masaktuhan namin ang race car driver na naaksidente at namatay sa mismong daanan na dinaanan namin that time. Pansamantalang nawala ako sa sistema ko. Nagising na lang ako nang yuyugin ako ng pinsan ko. Dalian daw namin dahil baka biglang magdilat ng mga mata yung mga patay sa kabilang sasakyan at atakihin kami. Kahit medyo wala pa sa wisyo ay pinaandar ko na ang sasakyan. Pinaharurot ko ang takbo at hindi na namin nasundo ang totoong pakay namin kaya kami dumaan doon sa Concha Cruz Drive. Si mama naman ay nag-collapse nang makababa na kami. Halos napagapang naman ako palabas ng sasakyan. Yung pinsan ko ay panay suka dahil pinagtaka naming lahat sa bahay. Si mama na yung nagkwento ng lahat nang magising siya dahil halos hindi ako maapagsalita sa sobrang takot. Nung bumisita pala kami ng sementeryo kinabukasan ay pinadasalan ni mama yung kaluluwa ng 2 multo na nagpakita sa amin. Ipinagdasal ko rin na sana ay matahimik na ang mga kaluluwa nila at hindi na muling magparamdam pa sa iba. Pero siguro blessing in disguise yon. Ewan ko, hindi ko alam kung tama bang maitatawag yon na pagpapakita nila. Narealize ko na siguro na ginawa nila yon para iparating sa mga kabataang tulad namin na mahilig maipagkarera at magpayabangan sa daan na maging maingat sa pagmamaneho. Dahil parang ang pagpapakita ng 2 multo sa Concha Cruz Drive ay isang babala na huwag baliwalain. Na baka yun ang mangyari sa amin kung nagkataon maaksidente kami. Pasensya na Sir Bob kung napahaba ang kwentong to. Salamat din po kung inyong mabasa. Sana ay makuhanan ng mga listeners ng lesson ang kwentong ibinahagi ko sa inyo. Keep safe and more power sa inyo. Magandang araw sa inyo, Boss Bob, pati na sa lahat ng mga naatutok sa channel. Isa pala ako sa mga nakikinig sa inyo palagi. Ako si Carlo, 29 years old. Ulila na ako sa tatay at madalas ko siyang dalawin sa sementeryo dito sa Ilocos Norte. Malapit kasi ako sa tatay ko at talaga namang napakasakit mawalan ng magulang. Para kang nawala ng isang kamay. Halos 1 taon na rin mula nang mamatay yung tatay ko noon. Araw-araw naroon ako sa puntod niya. Kilala na nga ako ng mga guard doon dahil walang palya ako sa pagpunta. Sabi nila ay kulang na lang, doon na ako tumira. Natawa lang ako kasi alam ko naman na biro lang yon. Palaging sinasabi ni nanay sa akin na kada dadalaw ako sa puntod ay wag na akong dadaan sa iba pang nicho. Masama raw kasi yon. Basta raw, tuloy-tuloy lang ako at makiraan. Minsan kasi noon, ang ginagawa ko ay dinadaanan ko pa yung mga puntod at tinitingnan sila. Kaya doon nagsimula yung biglang pagbigat at pagsakit ng batok ko, boss. Buong akala ko at tinanay is simpleng sakit lang. Sabi pa nga ng tita ko, baka hina-high blood na ako o kaya naman sobrang taas ng unan. Baka raw nangawit lang kaya hindi napansin. O di kaya napupuyat palagi. Isang umaga kasi na bumangon ako, iba na yung sakit niya. Kaya nagpunta ako mag-isa sa center para makahingi ng pwedeng inumin na gamot. Wala naman daw akong lagnat at ayos ang lahat. Bago ako umuwi ay nagpahatid pa ulit ako sa sementeryo para sabihin kay tatay na ilang araw nang masakit yung batok ko. Nakikipagkwentuhan kasi ako sa kanya sa pamamagitan nun. Pero ang nakakagulat, biglang nawala yung sakit nang napadaan ako sa isang nicho. Minsan na kasi akong napatigil doon at binasa ko yung pangalan. Isang babae siya, halos 3 taon na ring patay. Nang medyo mainit na yung sikat ng araw sa balat ko, ay nagpasya na akong umuwi. At gaya ng dati, doon ulit ako dumaan. Yun lang kasi ang malapit na daan sa kalsada. Paggampas ko sa nicho, ayun, sumakit na naman yung batok ko mula balikat. Hinilot-hilot ko naman yon. Pagkatapos ay sumakay na ako ng tricycle. Napapikit pa ako dahil ang sakit niya talaga. Hindi ko maunawaan kung bakit ang sakit niya. Kahit anong masahe ko ay hindi mawala-wala. Uminom agad ako ng gamot pagdating ko sa bahay.
Tapos ay nagpahinga. Pero walang talab. Nanaginip pa nga ako, Boss Bob, at naalala ko talaga yon. Nasa sementeryo daw ako at may kasama akong babae. Nagtaka ako kung bakit may ganun akong panaginip tapos sa sementeryo pa. Halos ilang gabi ko na rin napapanaginipan yon. Ang weird lang kasi sino yung babae, wala naman akong girlfriend. Sinabi ko yun kay nanay at ang sabi niya, lagi raw akong magdasal bago matulog. Alam ko naman yon. Hindi ako nagkukulang sa pagpapasalamat gabi-gabi. Kinabukasan ay hindi muna ako nagpunta ng sementeryo dahil mas pinili kong magpahinga sa bahay. Baka dala na rin ng init at pagod kaya ayaw maalis ng sakit ng batok at balikat ko. Nung minsan na magpunta ako sa bahay ng isa kong kaibigan, sabi niya, bakit parang may sakit daw ako? Ang sabi ko ay nananakit ang batok at balikat ko. Mula ulo hanggang paa, itiningnan ako ng nanay niya. Saa pumasok ng kusina. Sabi ko kay Rex, parang may mali sa tingin ng nanay niya sa akin. Natawa lang siya at niyaya niya ako sa labas. Halos hapon na rin nang magpaalam ako dito. Tinawag rin ni Rex ang nanay niya, tapos ang natatandaan ko lang na sinabi sa akin ni tita ay palagi daw akong magdasal kada gabi. Tumango na lang ako kahit na nagtataka pa rin. Nagmano ako kay nanay pagka-uwi galing kina Rex. Tinanong niya ako kung masakit pa ba yung batok ko. Ang sabi ko ay bahagya na lang. Sinabihan niya ako na sa linggo daw ay sumama akong magsimba sa kanya. Pumayag naman ako. Nang sumapit nga ang linggo, sabi ni nanay ay dumaan daw muna kami kay tatay bago kami magsimba. Ayos naman sa akin yon para madalaw ulit namin siya. Sakto na may inililibing nung mga oras na yon kaya napahinto muna kami. Ang dami kasing tao nung mga oras na yon kaya tumayo muna kami ni nanay sa isang gilid. Pakiramdam ko bumalik yung mga panahon na si tatay yung inililibing namin. Napatingin sa akin yung isang matandang babae. Hindi ko maintindihan kung bakit ganun na lang ang reaksyon niya nang makita kami ni nanay doon. Sabi ko kay nanay, baka dahil hindi naman kami kamag-anak pero naroon kami at nakatayo. Yun lang kasi ang malapit na daan para maarating sa nicho ng tatay ko. Siguro may halos kalahating oras kaming nakatayo doon ng nanay. Hanggang sa matapos rin at palapit naman yung matanda sa akin. Nagulat pa ako maging si nanay dahil bigla na lang niyang hinawakan yung braso ko. Ang tanong niya sa akin, Boss Bob, ay ganito. Masakit ba ang batok mo, iho? Nagulat ako at napatingin kay nanay. Si nanay ang sumagot sa matanda at sinabi niyang ilang araw na nga. Naatingin siya sa ulanan ko na para bang may kakaibang nakikita doon. Sabi ko sa matanda ay paano niya nalaman? Tugon niya, ingat ka iho. May kasama ka kaya ganon. Pagkasabi ng matanda nun, bigla akong kinilabutan. Basta Boss Bob, hindi ko maunawaan pero parang bumigat ng bumigat yung nasa batok ko. Hinimas ko pa nga kasi masakit na talaga. Tanong ko pa dito kung anong ibig niyang sabihin na may kasama ako. Magsimba raw ako at pagpabendisyon, dagdag niya. Doon ko na parang nahulaan na may kakaiba na sa katawan ko. Pero tinanong ko siya kung bakit. Ang sabi nito ay may sumama daw sa akin at ngayon nga ay kasama ko siya. Nataranta si nanay at hindi alam ang gagawin. Pero hindi ko pa rin gaano maintindihan ng mga oras na yon. Hanggang sa yayain kami nito sa isang lilim ng puno at doon niya ipinaliwanag sa akin. Para akong mawawala ng malay noon, Boss Bob, dahil sa isiniwalat ng matanda. Muntik pa nga akong mapaiyak sa kilabot pero inalala ko si nanay. Ang sabi ng matanda na bukas pala ang third eye ay buong akala daw ng babae na nakapasan sa balikat at batok ko ay ako ang nobyo nito. Kaya daw masakit ang batok ko at namimigat. Madalas kong mapanaginipan ng isang babae na hindi ko makita ang muka.
Matapos naming malaman yun, ay niyaya na ako ni nanay para magpunta ng simbahan. Ginawa namin ang sinabi ng matanda at alayan ng dasal yung babaeng nasa nicho. Kausapin din daw para umalis na siya. Natakot talaga ako ng husto doon. Ibig sabihin nun, kasama ko ito araw-araw at hindi dahil sa sakit ang pagsakit ng batok at balikat ko. Kaya pala ayaw maalis ng pagkirot dahil hindi pala gamot ang kailangan, kundi espiritual. Matapos naming magsimba ay tumuloy kami ni nanay doon ang tag-alay ng dasal para sa babae. Siguro kasi ay walang dumadalaw dito kaya ako ang napagtripan na samahan. Madumi na kasi ang nicho nito at ang paligid na para bang napabayaan at matagal nang hindi napupuntahan. Buhat nang mangyari yon sa akin ay parati ko nang kasama si nanay kada dadalaw kay tatay. Umiiwas na akong dumaan sa ibang nicho o kahit ang tumigil saglit sa mga ito. Mahirap na at baka maulit lang yung nangyari sa akin. Nang alayan namin ng dasal yung babae sa nicho niya, nawala na lang bigla yung pananakit ng ulo at balikat ko. Marahil, nabulabog ko yun kaya sumampa siya at sumama sa akin. Kahit saang lugar ka pa talaga makarating, basta natipuhan ka ay wala kang ligtas. Minsan na lang ako pumasok sa sementeryo dahil nga sa pangyayaring yon. Kinuwento ko yun kay Rex. Ganun nga raw ang nakita ng nanay niya nang minsan dumalaw ako sa kanila. Baka raw kasi matakot ako kaya hindi niya na sinabi sa akin. Pinayuhan na lang ako magdasal at magsimba. Mabuti na lang pala at may isang matanda na ng magandang loob. Kung hindi, ay nanguhula pa rin ako kung bakit hindi mawala-wala ang pananakit ng ulo at batok ko. Totoo nga pala na may sumasamang kaluluwa sa'yo, oras na matuwa o mapagdiskitahan ka nito. Baka nga may ilan sa mga nakikinig ang magtaas ng kilay dahil hindi maniniwala sa kwento ko. Ganun pa man, gusto ko lang ibahagi ito sa channel nyo. Kayo na ang bahala, boss. Hanggang dito na lang, Boss Bob, yung karanasan kong nakakakilabot. Hindi man totoo para sa iba, pero para sa akin ay naging bangungot ito. Sana ay mailahad nyo to sa channel para naman mapainggan ko. Magandang araw o gabi sa lahat. Ako nga pala si Ramil, taga Cavite. Ikukwento ko na lang din dito yung nangyari sa akin isang gabi nung college pa ako. Mahilig kasi akong makisama sa tropa nun. Alam mo na, tipikal na binata. Inom dito, inom doon. Wala pa akong pakinon kahit 2:00 o 3:00 na ng madaling araw. Basta may tagay, kwentuhan at pulutan. Hanggang sa natauhan ako. Biyernes nun, nag-aya yung tropa ko na mag-inuman sa kanila. Napadami kami ng inom. At dahil sa ako yung pinakamatagal malasing sa amin, ako din yung laging naghahatid ng mga tropa naming lasing sa bahay nila. Inabot na kami ng madaling araw, tapos ako lang yung mag-isang umuwi nun pagkatapos ko silang ihatid. Yung daan pa uwi sa amin ay may kadiliman. Wala kasi masyadong poste ng ilaw doon sa area namin. Sa sobrang tahimik nga kasi bandaling araw na, yung yapak ko lang at tunog ng kuliglig yung naririnig ko. Habang naglalakad ako, may napansin akong lalaki sa unahan. Nakaitim siya na parang robe. Naisip ko agad na pari kasi 'di ba ganun yung kasuotan nila. Nagtaka lang ako kasi sarado na yung lumang simbahan sa amin. At saka bakit naman may gagalang pari sa labas ng ganung oras tapos mag-isa pa siya. Mas nakita ko yung itsura niya nung papalapit na ako. Naatayo lang kasi siya doon tas madadaanan ko. Naasutan na siya, maayos tingnan at parang may hawak na rosaryo. Nahiya pa nga ako dahil nakainom. Di ko rin siya mamukaan kaya bumati na lang ako ng "Good evening, Father." Tapos gusto ko sanang magmano pa. Pero bago pa ako makalapit ng tuluyan, humarap siya sa akin. Doon na ako halos mahimatay sa takot nang biglang nalaglag yung ulo niya sa harap ko. As in bigla na lang dumulas mula sa leeg, gumulong sa lupa. Pero yung katawan niya ay nakatayo pa rin.
Ang mas nakakabaliw, kinuha niya pa yung ulo niya gamit yung mga kamay niya. Binuhat niya ito tapos ngumiti sa akin. Doon ako tuluyang natulala. Parang wala akong marinig kundi yung sariling tibok ng puso ko. Tapos bigla siya naglakad papunta sa akin, daladala yung ulo niya mula sa kamay at naangiti pa rin. Ako naman ay tumakbo na ng sobrang bilis. Kahit nakainom, sobrang bilis ng mga paa ko. Rinig ko yung mga yabag niya sa likod ko. Parang naasunod lang ng ilang dipa. Pakiramdam ko noon ay anytime, maaabutan na niya ako. Para na nga akong baliw noon na nagsisigaw sa daan, humihingi ng tulong sa kung sino mang makakarinig sa akin. Pagdating ko sa kanto bago yung bahay namin, may biglang motor na paparating. Hindi ko napansin sa sobrang takot ko, kaya ayon, nasagasaan ako. Yun yung huli kong natandaan. Pagdilat ko ay nasa ospital na ako. Umiiyak na yung nanay ko sa gilid, hawak yung mga kamay ko. Sabi niya, buti raw at nadala agad ako sa emergency. Gasgas at bali lang yung inabot ko, pero buhay naman ako. Pero hindi yun ang naiwan sa isip ko. Kasi habang nakahiga ako sa hospital bed, paulit-ulit ko pa rin nakikita sa isip ko yung pari. Yung pugot na pari. Yung itsura niya nung binubuhat niya yung ulo at yung ngiti na parang gusto akong samahan hanggang sa kabilang buhay. Kinuwento ko sa nanay ko yung nakita, pero di niya ako pinaniwalaan agad. Kasi nga baka daw dala ng kalasingan ko. Nung kinuwento ko naman yon sa mga tropa ko, naniwala agad sila. Sabi daw kasi ng mga matatanda, may kwento talaga sa bayan namin tungkol sa pugot na pari. Noon daw, may isang paring pinugutan ng mga Hapon sa panahon ng giyera, malapit mismo sa lugar kung saan ko siya nakita. Hindi ko alam kung totoo ang lahat ng dark history na yon, pero isa ang sigurado ako. Hindi na ako muling naglakad pa uwi ng 10 oras ng gabi simula nun. Maraming salamat sa inyong oras, Sir Bob. Sana ay mabasa ninyo itong kwento ko. Magandang araw po, Sir Bob. Ako si Emma, isang babysitter dito sa Makati. Mahigit 13 years na rin po ako nagtatrabaho dito. Naswertehan sa amo, pero nagbabalak na rin na mag for good sa probinsya namin. Medyo matagal na rin ako nakikinig sa mga kwentong horror sa YouTube hanggang sa maarating ako sa channel niyo. May naging experience ako dati na gusto kong i-share. Nangyari to taong 2021. Isang naapaninindig balahibong karanasan na mahirap kong kalimutan. Taong 2012, nung lumuwas ako sa probinsya namin sa Iloilo para maipagsapalaran sa Makati. Umuwi ako sa amin ng 2018 para magbakasyon kasi na-extend ulit yung contract ko. Dumaan po talaga ako ng agency para mas tama ang pasahod at mga regulations. Nung taon din na yon ay na-meet ko yung boyfriend ko. Tawagin na lang natin siyang Robert. Isang OFW at same kami ng province. Mahigit 3 years ko rin siyang naging boyfriend at nagplano na nga sana aming magpakasal pagka uwi niya taong 2020. Nakauwi na siya ng province namin noon at inasikaso na ang para sa aming kasal. Kaso ay nagkaroon nga ng COVID kaya hindi natuloy. Wala namang problema sa mga employers ko na umuwi ako para magpakasal. Nagsimula na kasi yung quarantine noon kaya pahirapan ang bumiyahe. Nagka-COVID si Robert July of 2021. Grabe yung pag-aalala ko sa kanya that time. Naiinis na naiiyak pa nga ako na hindi ko magets. Basta mahirap pong maintindihan. Gusto ko sana na ako ang personal na mag-alaga sa kanya. Kaso, masyadong mapagbiro ang tadhana. Nangako ako kay Robert na umuwi ng August 2021 pero hindi ako nakaalis dahil sa quarantine ni ma'am. Nahad yung atensyon ko sa employer at sa kaka-check kay Robert. Nagkaroon na nga ako ng anxiety. Naawa naman si ma'am kaya sinabihan ako na magpahinga muna ng 5 months. Saka na bumalik pagkatapos nun dahil 3 na rin kaming kasambahay nun. Ang sabi ni Robert sa akin ay magaling na siya. Saka na raw siya babalik ng abroad kapag nakasal na kami.
Medyo nakampante ako kasi gumaling na nga siya at hinintay niya talaga ako. Grabe yung excitement ko that time. Sobrang inspired pa ako sa trabaho. Hanggang sa dumating yung October 2021. Flight ko na nun. Hindi ako mapakali. Nasa airport pa lang ay kakaiba na yung kaba ko. Hindi ko tuloy alam kung paano patigilin ang kabog ng dibdib ko. Alam niyo yung excited na feeling pero parang may kakaibang mangyayari. Hanggang sa paglapag na ng eroplano at hindi na ako mapakali. Kahit nasa baggages ay nakaramdam na ako ng panlalamig ng mga kamay. Hindi na lang ako nagpasundo dahil gusto ko rin na isurprise yung pamilya ko at si Robert. Pero nashock ako dahil sinalubong niya ako sa labasan ng airport. May bitbit pa siyang karatula. Nagtataka ako dahil paano niya nalaman kahit isa ay wala naman akong pinagsabihan. Ewan ko ba, imbis na ma-overwhelm ako na siya ang sumundo sa akin, ay ibang kaba ang naramdaman ko nang makita ko siyang papalapit sa akin. Gusto kong baliwalain yung feeling na yon na excited na may halong kilabot. Iniisip ko na lang noon na siguro ganoon talaga ang pakiramdam kapag sinusundo ng boyfriend na galing sa sakit. Mas nangibabaw ang kaba ko kesa sa pag-aalala at kagustuhang makita siya. Lumala pa yung naramdaman ko nang magyakapan na kami. Feeling ko ay nakayakap ako sa isang malaking bloke ng yelo. Sobrang lamig po kasi ng katawan niya na nanonood sa kalamnan ko. Para pa nga ako nanginginig doon sa lamig na dulot ng kanyang katawan. Basta, hindi ko maipaliwanag. Ang lalim din ng boses niya na parang galing kuweba o ilalim ng hukay. Binaliwala ko na lang ito dahil baka inatake na naman ako ng anxiety o di kaya ay nag-hallucinate. Nag-request si Robert sa akin na sa bahay niya muna kami dumiretso. Kaya tinanong ko pa siya noon kung naghanda ba siya ng surprise party para sa akin dahil okay lang naman kahit wala. Hindi siya umimik. Seryoso lang siya nagmamaneho. Hindi pa rin mawala-wala sa akin ang kaba. Gusto kong umidlip muna pero para akong naiiyak na ewan. Pagdating namin, iniisip ko pa na may pa-surprise talaga dahil ang daming tao sa labas ng bahay niya. Sabi pa niya sa akin ay mauna na lang daw muna akong pumasok dahil ipapark pa raw niya yung sasakyan. Tumalima agad ako. Palakas ng palakas yung kaba ko nun. Nang bigla akong sinalubong ng bunso nilang kapatid habang umiiyak. Naguruhan ako sa naramdaman ko. Nagtalo yung isip ko kung anong paniniwalaan. Patay na kasi si Robert. Hindi ako nakaabot. Alam kong mahirap paniwalaan since diretso cremate o libing na kapag na-COVID. Kaso nakataas kasi ang mga braso at kamay niya. Hindi kasya sa kabaong. Meaning nabababa lang yung mga kamay niya kapag dumating na yung hinihintay. Saksi ang mga nakilamay nun nang makitang unti-unting bumaba ito nang dumating ako. October 31 nun. Hinimatay ako sa halo-halong emosyon na naramdaman. Imaginin mo na lang, kahit ilang araw na siyang patay ay sinundo pa rin niya ako. Hinintay pa rin niya ako. Pagkagising ko ay doon na nag-sink in sa akin na wala na siya. Grabe yung iyak ko noon, lalo na nang makita kong tinakpan na yung kabaong. Para daw akong bata noon na inagawa ng laruan. Sobrang hirap pag-move on. May instances pa nga na nakikita ko pa rin siya. Dinadalaw pa rin niya ako sa panaginip. Ganun katindi ang pagmamahal niya sa akin na kung magkaroon man siya ng ikalawang buhay ay siya pa rin sana ang maging kapartner ko. Ang hindi ko lang maunawaan nun ay kung paano niya ako nasundo mula sa airport pahatid sa bahay nila nang nakasasakyan pa siya. Ang sabi ng ilang mga kamag-anak ni Robert ay nakita daw nila akong hatid ng isang taxi at pinabanga ako doon kung saan ang huling burol ni Robert. Hindi ko tuloy alam kung nag-hallucinate lang ba ako o nagparamdam talaga siya. Pero ramdam na ramdam ko na siya yung nagpakita sa akin. Lumipas ang mga buwan at taon noon na nag-struggle pa rin ako araw-araw. Kahit ilang beses kong pagurin yung sarili ko sa trabaho ay alam kong hindi na siya babalik pa. Magpasa hanggang ngayon,
Naiisip ko pa rin siya araw-araw. Tinatry ko pa rin na totally mag-move on na. Pero tingin ko, mas mahaba pang panahon ang kailangan ko. Hanggang dito na lang Sir Bob ang kwento ko. Salamat po sa pagbabasa at God bless. Mapagpalang araw sa inyo Sir Bob at sa lahat ng mga nakikinig sa channel. Isa rin ako sa masusugin yung tagapakinig. Ako nga pala si Alan. Gusto ko lang ibahagi itong kwentong kababalaghan dito. Sa maniwala kayo o hindi, ay hindi ko rin talaga ang makinig sa mga kwentong multo. Sabi ko nga sa sarili noon ay gusto ko rin makakita kahit isang beses lang. Pero syempre wag sa gabi. Baka sa halip na makapag-asawa pa ako, atakihin ako sa puso. Wag naman sana. 30 anyos na ako. Bali ang ibabahagi kong kwento sa inyo ay nung mga panahon na nasa 25 anyos pa lang ako. Sabi ko, kung lilitawan ako, ibibidyo ko. Pero kahit ang magsalita ay hindi ko nagawa. Sa sobrang takot at pagkabigla ko rin siguro. Isa akong balot vendor noon Sir Bob, dito sa Pateros. May bisikleta talaga ako. Pero nataon naman na nasira yung isang rim niya, kaya kahit na malayo, nagtiis na lang ako maglako ng naglalakad. Mga siguro bandang alas 8 na yon. May mga dumadaan pa, kaya naisipan ko naman na tumigil sa isang gilid kasi lalapit naman yung mga may gusto ng balot. Nang naparami na ako ng benta, binuhat ko na lang tapos inilako ko para mas mapabilis at makaubos na. Pagdaan ko sa may sementeryo, may isang babaeng naatayo sa poste. Sabi ko pa sa sarili, gabi na. Pero sumigaw lang ako ng balot at penoy. Pagtingin ko sa babae, nung balak ko sana na magtanong kung bakit naroon siya ng ganong oras, ay bigla siyang nawala. Kaya napakamot ako sa ulo. Sabi ko pa ay ang bilis naman yata niyang maglakad. Sarado kasi yung gate ng sementeryo kung saan siya dadaan. Nang makaubos na ako ng benta, bumalik na ako pa uwi. Wala na ring sasakyan at mga tao kaya nagmabilis na akong maglakad. Pagtapat ko sa sementeryo, parang kinilabutan na naman ako sa hindi malamang dahilan. Dahil may pagkausisa ako, huminto muna ako sandali tapos tumingin ako doon. Ang didim sa loob ng sementeryo pero may naaninag akong parang puti. Naalala ko yung minsan na kwentuhan ng mga tita ko. Ang sabi, may litaw daw dito sa sementeryo kaya kahit na parang gusto kong makita kung ano yun, umatras na lang ako. Baka kasi mamaya, totoo nga yung litaw. Baka maihipa ako sa saluwal kung totoo nga. Kaya umalis na lang agad ako para makauwi na. Medyo maganda ang naging benta ko ng balot. Parating ganoon ang takbo ng buhay ko. Trabaho sa gabi at pahinga sa araw. Ang kaso, hindi ako nakaubos nung isang gabi. Kaya gumising ako ng madaling araw para maglako. Napaayos ko na rin yung bisikleta ko kaya mas magaan na ang pagtitinda. Bali tulog pa rin si nanay noong mga oras na yon kaya inilagay ko na lang yung balot na natira. Medyo nag-alangan pa nga ako kasi madalang yung sasakyan. Alas 3 pa lang kasi tapos ang lamig pa. Kaya kumuha muna ako ng parnela. Matapos yun ay inilagay ko na ang bisikleta doon sa styro box na may laman na balot. Pati yung suka at ilang supot ng chicharon ay sinabit ko na rin doon. Nang maayos ko na ay lumarga na ako. May iba na pinara ako kaya nabentahan ko rin kahit papaano. Makalipas ng ilang minuto, lumipat ako ng pwesto. Sakto nga na madadaanan ko yung sementeryo. Nagpreno ako kasi may nakita akong bata na akala ko ay bibili. Sabi ko pa sa sarili ay kung bakit may bata pa sa labas, gabing-gabi na. Wala rin namang ibang tao sa paligid. Bali Sir Bob, huminto ako kasi nasa gitna yung batang yon. Basta nakasuot siya ng sandong puti tapos nakasapatos. Medyo marumi pa nga yung kabiyak. Bumaba ako ng bisikleta tapos gumilid yung bata pero hindi siya nagsasalita. Basta lang itong nakatingin sa akin. Nang may dumaan na isang tricycle, bumusina ito sa akin kaya tumango naman ako.
Paglampas niya, binuksan ko yung styro box dahil bibili nga siguro yung bata. Kaso pagtingin ko dito ay wala na siya sa tabi ko. Nagpalinga-linga pa ako sa paligid pero wala na talaga siya. Napakamot ulo tuloy ako. Umalis na rin ako sa pwesto na yon dahil biglangang nawala yung bata. Nahinto naman ako sa isang may kalakihang puno. Bigla ko kasing naramdaman na parang bumigat yung dala ko, kanina naman ay hindi. Bumaba ako ng bisikleta, tsaka ako nilagay sa stand. Umikot pa ako kung bakit biglang bumigat. Ang tagal ko pang nakatayo doon kahit na mag-isa lang ako. May ilaw naman kasi yung puno kaya medyo maliwanag. Wala akong nakitang kakaiba kaya sumakay na lang ulit ako. Nanlamig yung batok ko basta, Sir Bob, kaya gumilid ako malapit sa may gate ng sementeryo. Para talagang may mali at iba sa bisikleta ko. Nung mga oras na yon, may padaan na isang jeep. Bumusina yon sa mismong tapat ko. Ang naalala ko na sabi ni nanay noon, kapag daw ganoon na may bumubusina na sasakyan sa isang madilim at walang taong lugar, nakikiraan daw. Sa naisip ko na yon, bigla na lang akong kinilabutan. Basta nagtaasan yung mga balahibo ko sa buong katawan. Nang lumingon ako sa gate kung nasaan malapit lang ako tumigil, ay doon ko napansin na may kasama pala ako at hindi lang ako ang naroon ng mga oras na yon. Nung nakita ko ng malapitan yung babaeng nakaputi, parang nablangko ako. Tapos hindi ko alam kung paano ako magre-react dahil sa gulat at takot. Babaeng naaputi at isang dangkal ang taas nito sa lupa. Ibig sabihin ay nakalutang siya. Nakatitig siya sa akin at yung mga mata niya ay purong itim lang, Sir Bob. Kumurap-kurap ako at saka nilakasan ang loob. Naisip kong kaya pala bawat dumadaan na sasakyan ay binubusinahan ako. Kaya pala ang bigat ng bisikleta ko ay parang naasunod o nakaangkas siya. Sumigaw ako pero parang walang lumalabas na tunog mula sa lalamunan ko. Sa takot ko nga ay bigla kong natawag lahat ng mga santo. Hindi ko alam ang gagawin ko dahil yun yung unang beses na makaengkwentro ako ng ganong klaseng kababalaghan. Pinagtatawanan ko pa nga noon yung mga naririnig kong ganoong kwento. Pero totoo pala na may mga multo. Nagkaroon ako ng lakas ng loob at sumigaw ulit sa pangalawang pagkakataon. Doon ko napansin na ang ngisi ito at dahan-dahang lumalapit sa akin. Kaya nakasigaw na talaga ako at agad na sinakyan yung bisikleta. Basta ko na lang pinedal ito kahit saan pa ako maarating. Hindi na ako lumingon o pinansin pa ito. Basta ang mahalaga ay makalayo ako doon sa sementeryo. Kung bakit ba naman kasi hindi ko agad naisip na walang batang lumalabas sa ganoong oras. Ibig sabihin, dalawang multo pala yung nakita ko. Yung babaeng nakaputi at yung bata. Nang matsansa kong nakalayo na ako sa sementeryo at tumigil sa maraming kabahayan, naisip ko pa lang na sumakay siya dito sa bisikleta ko. Purong kilabot ang naramdaman ko nun. Para pang nakasunod siya sa akin. Ganun ako kapraning. Hanggang sa mag-aalas 5 na ng umaga. Hindi ko agad nawaglit sa isip ko yun. Naupo ako sa isang lugawan na bukas at doon ko naisip na minulto talaga ako at totoo nga pala ang mga kwento tungkol doon na merong mga kaluluwa sa mundo natin. Dati kasi ay hindi talaga ako naniniwala. Ang sabi ko pa noon, maniniwala lang ako kapag nakakita na ako. At yun nga, sakto, nakakita ako. Magbuhat ng mangyari sa akin yon, Sir Bob, ay kada dadaan na ako ng sementeryo na yon ay hindi ako lumilingon. Mahirap na at baka kahit sa tanghali may multong nakatayo doon. Sa atulad ko na medyo may tapang pa, inakaya kong makaalis sa lugar. Paano na lang kung maedad ang pagpakitaan nun? Baka tuluyan ng atakihin sa puso. Hindi na rin ako nagpapaabot ng gabi noon sa pagtitinda ng balot. Di bali nang hindi makaubos, wag lang multuhin sa daan ng mag-isa habang naghahanap buhay. Nag-iba na rin yung ruta sa pagtitinda. Naapwesto na lang ako noon sa gilid kung minsan.
Sa ngayon ay may sarili na akong gutuhan dito lang sa tapat ng bahay namin nakapwesto. May mga balot pa rin akong tinitinda pero hindi na ako nag-iikot-ikot tuwing gabi. Sa tuwing nagluluto at nagbabantay ako ng gutuhan ay pinapakinggan ko ang mga kwento nyo sa channel. Hanggang dito na lang ang nakakakilabot kong karanasan. Sana lang Sir Bob ay pumasa sa panlasa ng mga nakikinig sa channel nyo. Palagi pa rin ako makikinig ng mga nakakatakot nyong kwento. Hello po sa inyo boss at sa mga listeners nyo. Sana ay mabasa at mapili ninyo itong kwento ko. Gusto ko rin kasing makinig mismo sa channel nyo itong story. Ako nga pala si Noel. Gusto kong i-share yung kwento ko nung bata pa. Sa totoo lang, tuwing naaalala ko to ay kinikilabutan pa rin ako kasi first time ko talagang makakita ng ganoon na hindi ko ma-explain. Galing kasi kami dati sa Maynila. Doon talaga ako lumaki. Puro laro sa kalsada, tambay hanggang gabi, mga tropa naglalaro ng tumbang preso kahit alas 9 na, ganon. Wala namang nagbabawal masyado, basta wag lang kaming mawala sa harap ng bahay. Kaya feeling ko, normal lang talaga ay lumabas kahit late na. Nang lumipat kami sa probinsya ni Papa sa Ilocos dahil nag-retire na siya at mas gusto ni Mama ng mas tahimik na buhay, ayun, na-culture shock ako. Biglang ang aga ng lahat. By 8 PM kasi ay tahimik na at tulog na ang buong barangay. Siyempre ako, sanay na sanay sa city life. Naiinis ako kasi hindi ako makabili ng chichirya o soft drinks kapag gabi na o kaya naman makapaglaro sa labas. Nasa mahigit 20 years ago na rin to nangyari boss. Lagi rin ako nang papagalitan ni Mama nun. Minsan ay nagtatalo pa kami. Pero ang lagi niyang sinasabi, iba sa probinsya. Makinig na lang daw ako kaysa sa mapahamak pa. Naisip ko naman nun, papaanong mapapahamak, mas malala pa nga sa Maynila dahil may mga hold-upper. Parang wala namang ganun sa probinsya, sabi ko. One time, mga 8:30 na siguro yon. Nanonood kami ng TV sa sala. Tapos, biglang nagtatahol yung aso namin sa labas. Yung tipong hindi normal na tahol. Nakulitan ako, kaya lumabas na lang ako para sitahin siya. Tutal naman, hindi nakatingin si Mama. Lumabas ako sa bakuran. Tapos nakita ko yung aso namin na para bang may gustong puntahan sa may gilid ng palayan. Nilapitan ko ito at nilaro. Hinabol-habol ko pa. Hanggang sa hindi ko namalayan na naarating na pala kami sa mismong palayan. Bigla na lang nag-iba yung pakiramdam ko nun. Para akong pinagpawisan na hindi ko maintindihan. Tapos dumagdag pa nga yung aso na bigla na namang nagtatahol ng malakas. Pero mas galit. Para siyang may nakikita o naaamoy na kung ano. Napatigil ako bigla. Para asing may nakita akong naatayo sa dulo ng palayan. Nung una, malabo pa sa paningin ko kasi nga medyo malayo pa siya. Pero unti-unting naging malinaw sa akin nung lumapit na ako. Bata pa ako nun pero talagang hindi ko makalimutan yung itsura niya nung nakita ko. Mahaba yung buhok nito na sobrang gulo. Parang basang buhok din na dikit-dikit. Yung balat naman niya ay kulay abo na parang putik. Bitak-bitak pa yon na parang natutuyo. Nakasuot siya ng bestida na butas-butas at marungis. Parang luma na talaga. Pero alam nyo ang pinaka nakakatakot? Yung mukha niya. Yung mga mata niya kasi ay parang sobrang liit na puro puti lang yung nakikita ko. Walang itim. Yung bibig niya naanganga ng sobrang lawak, lampas tenga. At kita ko yung matutulis at mahabang ngipin na parang kutsilyo. Para siyang bulto na halimaw. Para siyang hindi normal na tao. Nakayuko siya ng konti at dahan-dahang gumagalaw yung ulo niya palingon sa amin. Doon na ako natulala. Hindi ako maagalaw nun. Yung aso naman namin ay tahol ng tahol. Halos paiyak na nga rin yung tunog ng tahol niya dahil siguro sa takot. Ayun, pagbalik sa ulirat at nang magkaroon na ako ng lakas ay bigla akong napatakbo ng mabilis pabalik sa bahay.
Naiwan ko pa nga yung tsinelas ko. Yung aso ko naman ay sumunod sa akin. Kahit siya, ramdam ko rin yung takot. Pagkapasok ko sa loob ng bahay ay hingal na hingal ako. Nagulat syempre si mama kasi akala niya nasa kwarto na ako. Bigla na lang akong umiyak tapos yumakap sa kanya. Bata pa kasi ako noon siguro nasa 8 years old. Talagang hagulgul ako noon kay mama. Tanong naman siya ng tanong kung anong nangyari pero paputol-putol yung kwento ko kakaiyak. Hanggang sa nakatulog na lang ako. Pagkagising namin, maraming mga magsasakang nag-uusap. Ilocano yung salita nila kaya hindi ko maintindihan nun. Pero ang sabi ng tita ko, may baka raw na natagpo ang patay malapit sa palayan. Butas daw yung tiyan nito tapos wala nang laman loob. Pero hindi naman daw mukhang ninakaw kasi malinis yung paligid. Parang nilimas lang yung laman loob ng baka. Nagkatinginan kami ni mama tapos umiyak ako. Nag-usap-usap na ulit sila ng Ilocano. Feeling ko, kinuwento nga ni mama sa kanila na nakita ko yung aswang. Pagkatapos nun, inasarapan nila ako at tinawanan. Pero si mama, seryoso lang akong kinausap na makinig na raw kasi ako sa kanya at huwag nang lalabas sa gabi. Yun lang. Walang ibang explanation, walang sermon. Simula nun, hindi na ako nag-attempt na lumabas kapag gabi. Bumalik din naman kami ng Maynila nung nag-high school na ako. Nakalimutan na lang din namin yung nangyari. Pero ako, may mga pagkakataong naaalala ko talaga. To the point na bawat detalye ay naaalala ko. Lalo na kapag mag-isa ako sa gabi o kaya ay lalabas. Lalo kapag umuwi kami sa probinsya. Ito lang boss ang kwento ko. Anong klaseng nilalang sa tingin nyo ang nakita ko sa may palayan? Sana ay malinawan din ako. Magandang araw po Sir Bob. Ako si Beverly, taga Novaliches. Matagal na po akong subscriber sa channel nyo. Mahilig din kasi akong makinig ng horror confessions since nakaka-relate ako. Bukas po ang third eye ko. Hindi ko alam kung gift ba itong matatawag o sumpa. Hindi ko ginusto na magkaroon ng ganito pero nandito na to Hindi ko rin po alam kung paano ito aalisin kaya tinanggap ko na lang. Sinanay ang sarili na parte ng buhay ko to. Simula bata kasi ay may mga nakikita na ako pero puro mga silhouette lang ang mga ito not until taong 2013. Dito na ako magsimulang makakita talaga ng mga entities. Undas po noon taong 2013 nang mangyari sa akin ang isang nakakatakot na experience. Masyadong sariwa pa rin sa akin yon kahit maraming taon na ang nakalipas. Ang kwento ko ay hindi kasing haba ng mga kwentong ibinahagi sa inyo dito. Pero kayo na po ang bahalang mag-edit. Maiksi lang po kasi ito pero solid po ang impact sa akin. Bali ganito po yon. 12 years old ako nang mangyari yon. 9 years old naman yung kapatid ko. Hindi ba nakaugalian na natin na tuwing undas ay nagsisindi tayo ng kandila sa labas ng pintuan ng bahay sa gabi? Naglalaro kami ng kapatid ko noon. Hindi kasi kami pumupunta ng sementeryo dahil wala naman kaming dadalawin doon. Yung angkan ng parents ko ay nasa malayong probinsya kaya sa bahay lang talaga kami. Hindi na rin kami lumuluwas ng undas dahil malayo yung probinsya tapos siksikan pa dahil maraming umuuwi. Sinuway na kami noon ni mama na wag naming paglaruan ang mga kandila dahil bawal daw. Pero hindi kami nakinig ng kapatid ko. Mahirap tumigil lalo na at natutuwa ka sa ginagawa mo. Nung una, sobrang tuwa pa kaming dalawa. Pinapatulo namin sa mga daliri namin yung kandila at pinapadaan ang daliri sa apoy nang hindi napapasok. Hanggang sa maboard kaming dalawa. Nagsuggest ako noon na kakanta kami ng happy birthday tapos pipikit. At sa pagbilang ng 3 ay saka pa namin bubuksan ang mga mata namin at hihipan ang kandila. Nakailang try kami. Tapos nagtatawanan kasi hindi kami nagkakasabay. Kaya ang sabi ko, mauna na lang yung kapatid ko. Siya muna ang iihip
Tapos after niya ay ako na. Naataklong try din siya bago niya nagawa. Sa pangatlong pag-ihip niya ng kandila ay parang namalikmata ako. May nakita kasi akong presensya. Kakaiba yung feeling kasi nagtaasa na ang mga balahibo ko. Inignore ko na lang muna yung feeling na takot na yon. Pero ang totoo, parang ayoko na sa larong yon. Nagsabi agad ako sa kapatid ko na ibang laro na lamang yung laruin namin. Kaso ay ayaw niya. Ayoko naman na masabihan na madaya, kaya ang sabi ko na lang nun, after nun ay tumigil na kami. Napapayag ko naman siya. Pero ang totoo ay palakas ng palakas yung kabog ng dibdib ko. Unti-unti na rin akong nakakaramdam ng kilabot. Hindi ko lang talaga maintindihan yung feeling. Nakaramdam ako ng malamig kahit hindi naman uulan dahil sa nagtaasan na naman ang balahibo ko. As in nakailang beses na akong paghagod sa braso ko pero ayaw mawala. Pinipilit din ako ng kapatid ko na gawin ko na ang nilalaro namin na nung time na yon ay plano ko nang itigil. Nagdalawang isip na ako kung pabibigyan ko ba siya o ititigil na. Pero syempre, nanaig yung pagiging ate ko kaya ginawa ko na. Nung ako na yung nagtry, naapikit na ako. Pero palakas ng palakas yung kabog ng dibdib ko. Pakiramdam ko ay ang daming naatingin sa akin na para akong naasiwa na kinikilabutan. Kaya hindi pa tapos kumanta yung kapatid ko. Mabilis ko nang binuksan yung mata ko. Napansin ko ang puting silhouette sa harapan ko. Napatigil ako, saka pa bumalik sa wisyo nang nagsalita na yung kapatid ko na hipan ko na yung kandila. Hindi ko na alam kung susundin ko pa ba siya o bahala na. Ang ending ay hinipan ko ang kandila. Pinagsisihan ko talaga yung ginawa kong yon. Sana ay hindi ko na lang tinuloy. Bumungad kasi sa akin ang isang maputlang muka after ko i-blow yung kandila. Kakaiba ang ngiti na sumilay sa mga labi ng entity na yon. Matinding kilabot talaga ang naramdaman ko. Napatili pa ako sa sobrang takot. Ang putla kasi ng mukha niya nang parang sa patay. Nagtataka yung kapatid ko kung anong nangyari sa akin. Basta iyak lang ako ng iyak nun. Pinagalitan pa ako ni mama dahil deserve ko daw na mangyari sa akin yon dahil matigas ang mga ulo namin. Pero ramdam ko rin ang takot sa mga mata ni mama at halong pag-aalala nang papasukin kami sa loob. Ilang beses niya kaming pinagalitan at sinabihan na pangit daw yon dahil daw baka makatawag kami ng mga ligaw na kaluluwa at mapagtripan. Parang nakikipaglaro daw kasi kami sa mga multo. Okay lang sana kung lahat ng mga multo ay mababait. Paano kung masama at papaglaro talaga yung multo? Kaya after mangyari sa akin yun ay hindi ko na inulit. Wala nang naglalaro ng ganoon sa bahay. Nagkatroma na rin ako sa kandila. Sunod-sunod na gabi kasi akong binabangungot. Pinatawas na nga ako ni mama noon para lang bumalik ako sa dati. Sa awa naman ng Diyos ay naging okay ako. Kapag inuutusan akong patayin ng kandila ay hindi ko na ginagawa. Di pa rin kasi mawala sa sistema ko yung itsura ng multo na nakaharap ko. Sobrang creepy niya talaga. Yung tipo na susundan-sundan ka nito kahit saang sulok. Habang sinusulat ko nga yung kwentong to ay bigla kong naalala yung nakita kong maputlang bata sa tabi ng alley na asabay ko sa jeep pauwi. Kanina lang yon. Kaya tuwing undas ay naglalaan ako ng ekstrang kandila para pag-alaya ng dasal ang mga ligaw na kaluluwa. Sana ay mahanap na nila ang liwanag para matahimik na sila. Wala rin namang mawawala sa atin kung gagawin yon. Baka makatulong pa. Hanggang dito na lang po Sir Bob ang story ko. Thank you sa inyong pagbabasa at more power sa inyong channel. Magandang gabi po. Ako si Yani at gusto ko lang ibahagi itong kwento ko. Tingin ko ay makakatulong din to bilang babala sa mga katulad kong madalas umuuwi ng gabi dahil sa trabaho. Pati na rin sa mga listeners nyo. Call center agent po ako dati sa Quezon City. Sanay po ako sa mga shifting schedules
pero madalas talaga akong nadidikit sa graveyard shift. Normal na para sa akin ang maglakad mag-isa kahit hating gabi dahil wala rin naman akong choice kundi yun. Palagi kong dinadaanan yung isang tulay malapit sa subdivision namin. Medyo madilim doon kasi konti lang yung poste ng ilaw at tahimik talaga kapag oras na ng gabi. May isang beses, pasado 11:11 na ng gabi, pauwi na ako galing trabaho. Habang naglalakad ako sa tulay, napansin kong may babae sa unahan. Para siyang naka-uniform na pang sales lady, tapos naglalakad siya papalapit sa akin. Hindi ko siya masyadong pinansin nung una. Siyempre, baka ordinaryong residente lang din. Pero paglapit niya, nagulat ako kasi nagsalita siya bigla. "Ate, gabi na ah." Napahinto ako saglit. Hindi ko alam kung paano sasagot kaya napangiti lang ako ng pilit at tumango. Dumiretso lang ako ng lakad. Hindi kasi ako pala kwento o pala kausap sa tao, lalo na kapag hindi ko naman ganun ka-close. Medyo na-weirduhan pa ako sa kanya pero hinayaan ko na lang. Kinabukasan, ganun ulit ang senaryo. Gabi na naman akong umuwi. At sa parehong tulay, siya ulit yung naasalubong ko. Ganun pa rin yung itsura niya, pero mukha siyang mas nababahala. Yung para siyang natatakot na ewan. Lumingon ako sa paligid, pero wala naman kaming ibang kasama. Nagulat pa ako kasi ang bilis ng lakad niya papalapit sa akin. Napakapit tuloy ako sa bag ko ng mahigpit. Akala ko kasi ay nanakawan ako. Pero nagsalita siya ulit. "Ate, gabi na. Bilisan mo na." Nagtaka ako noon kasi una, bakit lagi kaming sabay sa oras? Pangalawa, bakit ba siya lagi nangingialam? Tapos parang takot na takot na hindi ko maintindihan. That time, hindi ko naman siya tinanguan. Naglakad takbo lang ako palayo. Malay ko ba kung baliw si ate at mananakit? Inisip ko pa nga noon kung itatawag ko sa barangay. Pero hindi naman kasi niya ako sinaktan o ninakawan. Kaya wala rin akong maisip na dahilan para isumbong siya. Nung sumunod na araw, madaling araw na ako nakauwi kasi hanggang 2 AM yung pasok ko. Akala ko hindi ko na siya makikita ulit kasi anong oras na rin. Pero nagulat ako nang makita ko na naman siya. At that time, talagang tumatakbo na siya papalapit sa akin. Natakot ako kasi dilat na dilat yung mga mata niya. Ang lakas din ng sigaw niya. Para siyang takot na takot at nawawala sa sarili. "Bilisan mo. Umuwi ka na. Gabi na. Bilis." Halos mabingi na ako sa lakas ng boses niya. Para siyang nag-e-echo sa buong tulay. Nanindig ang balahibo ko at dali-daling tumakbo. Hindi na ako lumingon pa kahit ramdam kong parang may humahabol sa akin. Pagdating ko sa bahay, hingal na hingal ako. Napainom na lang ako ng maraming tubig kasi hindi mawala yung takot ko. Hindi ko alam kung dahil ba sa takot pero magdamag akong nag-chills. Hanggang sa nilagnat na ako kinabukasan. Madalang akong magkasakit kaya nag-file na lang ako ng sick leave. Ayoko rin muna dumaan doon sa tulay. Para akong nilagnat sa takot dahil doon sa babae. Pero nung bumalik ako sa trabaho, wala na namang choice. Kailangan ko na namang tumawid kasi syempre walang ibang way para makauwi ako. Tahimik lang nung gabing yon. Walang ibang tao. Saka nagmamadali rin akong maglakad. Pero habang nasa gitna ako ng tulay, bigla akong nakarinig ng boses. Hindi na siya sigaw, kundi isang mahina at garalgal na pagmamakaawa. Medyo pamilyar yung boses. Alam kong yun yung babae. Pero hindi na siya sumisigaw. Para na siyang nagmamakaawa nga. Hindi ko masyadong maintindihan kung anong sinasabi niya. Huminto ako saka nag-ikot ng tingin. Wala namang ibang tao. Lumapit pa ako sa gilid ng tulay. Baka may nahulog o naiwan. Pero wala naman ako nakita doon. Madilim lang sa ibaba at puro tubig. Yung boses ay tuloy-tuloy lang. Babaeng umiiyak. Maghahanap pa sana ako
pero sinita ako ng naglalakad na tanod na baka daw malaglag ako. Nawala rin bigla yung boses ng babae kaya napauwi na ako. Pagka-uwi, saktong dumating na yung boardmate ko na matagal nagbakasyon sa probinsya nila. Siyempre, naipagkwentuhan ako. Tapos, nabanggit ko nga yung babaeng baliw na laging nasa tulay. Nagtaka siya kasi wala namang baliw doon. Pero dati daw, may babaeng ginahasa sa ilalim ng tulay tapos tinapon lang sa ilog. Nagbiro pa siyang baka daw yon yung nagpapakita sa akin. Pero hindi ako makatawa dahil alam ko sa sarili na baka nga tama siya. Baka nga yon yung nagpapakita sa akin. Kaya pala palagi niya akong pinapauwi. Pinapaalalahanan na gabi na. Kasi siguro dahil sa nangyari sa kanya nung nagpagabi siya. Matagal kong pinag-isipan. Pero talagang nag-decide ako na bumalik na lang sa Bulacan at doon magtrabaho ng arawan. Kahit na mas maliit ang kita ay okay lang kasi sigurado akong ligtas ako. Tingin ko talagang binabalaan ako ng babaeng yon para hindi ako matulad sa kanya. At sa kasamaang palad, nababalitaan ko na may babae pa ring nabibiktima doon sa tulay na yon nung umalis ako. Mabuti na lang talaga at nakaalis ako. Pero sana pa rin, mahuli ang kung sino mang halang ang kaluluwa na nambibiktima ng mga babae doon sa area.